Ayun, so magandang umaga sa inyo mga kababayan na tumututok ngayong araw dito sa atin sa nag-iisang Boses ng Bayan. Yes naman, narito tayo ngayong araw para pag-usapan ng isang akda or maikling kwento na isinulat ni Rogelio Sikat na pinamagatang Tata Selo. Lo, di ko alam yun. Parang di ko pa yung naririnig kahit balikan ko kabataan ko. Wala naman kaming narinig na maikling kwento sa amin nung bata ko. Oo par, matagal-tagal na din kasi itong kwento na to. So, about nga dun sa kwento, basically about siya sa isang matandang lalaki na nagangalan Tata Selo. And isa siya sa mga magsasaka. Si Tata Selo ay isang araw dinalaw si Tata ni Kabesang Tano, which is siya yung nagmamayari ng lupang sinasakahan ni Tata Selo. Pinapaalis ni Kabesang Tano si Tatay Selo dahil nga mayroon daw papalit sa kanilang ibang magsasaka. Ano yun, syempre, di yun nagustuhan ni Tata Selo, no? Kasi unang-una sa lahat, tututol siya doon. Tama ka dyan. Yun nga yung naging reaksyon ni Tata Selo. Tumutol siya. Ngayon, nagkaroon ng away sa Escalate. Yung situation doon, ayaw ni Tata Selo. At pagsasaka nga lang ang pangkabuhayan nila. Tapos, papaalisin pa sila. Ang kaso, biglang nagalit yung Kabesang Tano at sinaktan si Tata Selo. Pero, ngayon naman, ay nanlaban si Tata Selo. Siyempre, saktan ka ba naman? Hindi ka lalaban. Ang kaso, ang panlalaban niya ay dumating sa paraan ng pagtaga sa Kabesang Tano. Ito yun. Fast forward na natin. Nakulong siya at dinalaw niya ang mayamang presidente. Nag-over siya sa pagsasaka. Tapos, pinopoint out pa ni Tata Selo yung dahilan kung bakit nagkaganon. Kasi nga dapat nakinig na lang siya nung una. In the end, nakulong si Tata Selo. Grabe naman yun, no? Kasi unang-una sa lahat, imagine mo, pinalis ka sa sarili mong tahanan. Tapos nung sinubukan mong ipaglaban, ikaw pa yung may kasalanan, ikaw pa yung mali. Alam ko saan nanggagaling Gab. Kaso, syempre, looking at it from the outside, nakapatay si Tata Selo at nararapat lang din naman nagutan siya. Yun din. Tama nga rin si Kurt. Kaso doon din napasok yung katarungan panlipunan kasi we don't really know if he was given a fair trial. Considering na yung pinatay niya ay may posisyon pala. So, mapapaisip ka, paano kaya kung normal citizen yun? Ikaw ba, Gab? Ano bang sa tingin mo? Anong ibig mong sabihin ng karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan? Good question, Asis. So, as of now, di ba, napakaraming mga batas sa Pilipinas na may kinalaman sa paggawa at trabaho. Ang pinaka-pangunahing batayan ay yung Labor Code of the Philippines. Ngayon, saklaw nito yung iba't ibang aspeto ng paggawa gaya ng kontrata sa trabaho, oras ng trabaho, sahod, benepisyo, karapatan ng manggagawa at higit pa sa lahat ay ang protection laban sa hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho, which is we can observe from the story of Tata Selo. Sa pamamagitan ng batas na ito ay binibigyan ng malinaw na pamantayan ang relasyon ng employer at employee upang matiyak yung parehong may karapatan at tungkulin na dapat igalang, syempre. Pero kahit ganun, kahit may gantong batas ay hindi may kakaila na madami pa rin talagang Pilipino yung nahihirapan makahanap ng disente na trabaho. Kasi as of now, mas madami yung mga aplikante kumpara sa mga trabahong available talaga. Kaya madalas nagiging matindi yung competition no? Bukod pa dito madami talagang pagkakataon na tulad ng karanasan ni Tata Selo, kahit may trabaho, halos hindi pa rin sapat yung pagkita sa mga larangan tulad ng mga pagsasaka tapos mabibigat na trabaho. Kadalasan sila yung tinatawag na isang kahig, isang tukayon. So, oo. Yung nakukuha lang nila yung sweldo just barely enough to get them day by day. So sa ganitong sitwasyon, madami sa ating mga
manggagawa yung napipilitan na magtiis upang mairaos lamang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ikaw ba, Kurt? Ano sa tingin mo? For me naman, sa tingin ko, itong akdang sinulat ni Rogelio Sicat ay very underrated kasi it really reflects our life as a Filipino citizen. Para sa akin kasi, pinakamalaking hamon sa usapin ng karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan ay yung kawalan ng sapat at dissenting opportunity para sa lahat. Like, alam mo yun, sahod na sapat, tapos yung kondisyon sa trabaho ay maayos at ligtas. Pero sa reality dito sa Pilipinas, hindi siya ganun kadali hanapin. So, yun. Nag-research ako sa unemployment rate ng Pilipinas. And ayon sa Philippine Statistic Authority, may 2.6 million Pilipino ang unemployed noong April 2025. At sa mga nakahanap naman ng trabaho, kadalasan minimum wage ang kinikita. Kaya doon pa lang ay masasabi mo na may hamon talaga ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan. Nabasa ko rin na ang minimum wage ay nasa 610 kada araw. And depende pa to kung nasang region ka ha. Pero ayon sa Philippine Statistic Authority, higit 13,000 pesos ang kailangan ng isang pamilya kada buwan para matugunan ang basic needs. Kaya kahit araw-araw nagtatrabaho, marami pa rin pamilya ang kapos at napipilitan magtipid o mangutang para mabuhay. And ito, isang malinaw na halimbawa pa nito is yung mga working students. Kagaya ni Niel Gab, Oo, si Niel, ano yun siya po yung dati naming kaklase na working student at minsan nahihirapan siya na i-juggle yung finances niya. Syempre, bilang panganay siya at bilang din siya, senior high school student. ayan. So makikita po namin siya nakakatulog na sa klase. So anyways, balik po tayo. Marami po sa kanila ang nagpa-part-time sa fast food o kaya naman sa retail. Pero kahit ganon, hirap pa rin silang pagsabayan ng kita at pag-aral. Kadalasan kulang ang sahod para sa tuition. Well, swerte kami kasi wala nang mababa lang yung tuition sa LSPU. Tapos, syempre, kailangan pa rin intindihin yung pamasahe, pagkain, tsaka iba pang gastusin. Kaya ang kapalit nung pagtatrabaho nila ay yung oras ng tulog tapos yung oras sana sa pag-aaral. Sa ganitong sitwasyon, paano natin masasabi na patas ang laban kung mismo mga kabataang nagsusumikap ay hindi makatawid sa basic needs? Kawalan sapat na trabaho, mababang sahod na hindi tugma sa cost of living natin dito sa Pilipinas. At syempre, yun nga, pagaya sa kwento, mas pumapabaw sa mayayaman. Hanggat umiiral ang ganitong kalagayan, patuloy lang nalalaki yung agwat ng mahirap at mayaman at mananatiling hadlang ang kawalan ng katarungang panlipunan sa tunay na pagunlad ng Pilipinas. Ikaw, Asis, sa tingin mo, based sa kwento ni Tata Celo, ano yung mga suliranin at hamon ang madalas na makikita o sa katarungang panlipunan? Sa akin based sa nakita ko kay Tata Celo, sa kwento ni Tata Celo, na malinaw na nailalarawan ng mga umiiral na suliranin sa katarungang panlipunan na patuloy na kinakaharap ng mga magsasaka. Katulad ngayon, nahihirapan sila, lalo na yung mga recently lang, may mga bagyo tayong dumating na nasalantahan sila ng bagyo. Ano pa ba yung mga na yun? Yung mga nasalanta, yung mga iba pang mga landslide, gano'n. Ano ba? At Yung mga sunog, yung mga ganun. Tama rin yun. Tsaka yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga iba, walang makain. So yung mga umiiral na sila rin ang katarungang panlipunan natin. Isa sa mga pangunahing sila rin nga ay kawalan ng mga seguridad sa lupa. Ayon nga kina Patzel, 1992 at Boras, 2007, ang kawalan ng tunay na reforma sa lupa ng Pilipinas ay patuloy na nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay at kawalang katarungan sa pagitan ng Panginoong may lupa at mga magsasaka. Talagang na-emphasize din dito kung gaano kalaga yung literatura sa pag-unawa at paglutas ng mga problemang may kinalaman sa kabuhayan at katarungan ng mga mamamayan sa ating lipunan. Lalo na kung titignan nga natin yung akdang tulad nung kay Tata Celo na sinulat ni Rogelio Sicat na hindi lamang nagsasalaysay ng isang personal na trahedya,
kundi nagpapakita rin ng mas malawak na suliraning panlipunan. Yung katauhan niya ay di lang base dun sa kwento, kundi kumakatawan din sa mga Pilipinong matagal nang nakikipaglaban sa sistemang hindi makatarungan. Isang sistemang tila bingi sa hinaing ng mga nasa ibaba. So, mga nakaraan, napapansin natin yung rally sa Luneta, no? Oo, lahat ng Pilipino alam Oo, yun. Oo. Oh, grabe yung nangyari ng September 1 ba yan, no? Oo. Ang panitikan sa ganitong konteksto ay nagiging daluyan ng pag-unawa sa mga ugat ng kahirapan at kawalang katarungan. Hindi lamang ito salamin ng ating lipunan, kundi pampukaw din ng damdamin at kamalayan ng bawat sa atin, sa mamamayan. Ganun. Sa bawat linya ng kwento, napapakita kung paanong ang mga tauhan tulad ni Tata Selo ay hindi katang-isip lamang, kundi representasyon ng mga tunay na buhay ng tao. Kagaya natin mga estudyante, mga ama, lolo, kapitbahay, ganun, na patuloy lumalaban para sa karapatang mabuhay ng may respeto at pagkakilala. So, ayun nga, tulad nga ng sinabi ni Tata Selo sa kwento niya, sa kanyang pagkakulong lahat ay kinuha nila. Pangkabuhayan, wala. Katarungan, wala din. Kaya tungkulin natin bilang tao na paniguraduhin walang sino man yung aabuso sa ating kalayaan mula sa ating sarili. Muli ako po ay si Gabriel Padilla. Ako naman po si John Jerry Asis. And ako naman po si Kurt Ian L. Enriquez. At ako naman si Sian Perez, na lagi kaming handang tahaki ng mga usapin na nagbibigay ng boses sa inyong kababayan. Ito ay ang Boses ng Bayan. Hindi